bago simulan ang investigasyon sa insidente. Una nang ipinag-utos ni CAAP Director General William Hotchkiss na suspindido muna ang operasyon ng Aviator Air habang wala pang malinaw na resulta para matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano na ikinasawi ni Interior Secretary Jessie Robredo. Batay sa inisyal na impormasyon ni Hotchkiss mula sa Mactan International Airport, sinasabing sumailalim naman sa proper inspection ang eroplano bago ito lumipad noong Sabado ng hapon. Samantala, umaasa naman ang pamilya ni Captain Jesus Bahinting na marerecover na ngayong araw ang labi ng 2 piloto. Ayon sa kapatid na si Orson Bahinting, sinabi nito na nakahanda umano silang maghintay kung hanggang kailan matatapos ang retrieval operations para maiuwi na ang kapatid sa kanilang lugar sa Cebu. Sa iba pang balita, nababahala ngayon ang isang grupo ng mga anti-crime crusaders sa pagpanaw ni Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo. Ayon kay Teresita Angsin ng Citizens Action Against Crime, naging kakampi nila sa kanilang advokasya kontra sa krimen si Robredo at madalas ay sa kanya nila nailalapit ang kanilang mga reklamo laban sa ilang tiwaling alagad ng PNP. Sinabi ni C na kahit hating gabi ay hindi nag-atubili sa Robredo na pakinggan ang kanilang problema o hinaing. Mabilis din umanong rumisponde ang kalihim sa kanilang tawag dahil nang minsang kailanganin na ma-debrief ang isang biktima ng pagdukot sa Cotabato na nagpasyang lumipad agad sa susunod na flight patungo sa Singapore ay hindi nagdalawang isip si Robredo na lumipad sa kinaroroonan ng biktima para siya ay maisalang sa debriefing. At ngayong pumanaw na ang kalihim, napabahala si C kung may iba pang opisyal sa gobyerno na maring tumugon sa kanila gaya ng ginawa ni Robredo na naging katawang nila sa lahat ng oras. Samantala, alamin naman natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Live mula sa Pag-asa DOST, may report si April Enerio. April? Yes, Audrey, napanatili ni Bagyong Igme ang kanyang lakas habang patuloy ang mabagal na pagkilos nito patungong Taiwan. Kaninang alas 10 ng umaga ay namataan ang sentro ni Igme sa layong 310 kilometro sa hilagang silangan ng Basco, Batanes. Sa inilabas na weather bulletin ng Pag-asa, taglay nito ang lakas ng hangin na 140 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 170 km per hour. Patuloy ang pagkilos nito pa west-northwest sa bilis na 7 km per hour. Nakataas pa rin ang public storm warning signal number 1 sa Batanes Group of Islands habang nakataas rin ang gale warning sa northern at eastern seaboards ng Luzon kaya inaabisuhan ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil sa malalaking alon na dulot ng bagyo. Sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, ang Luzon ay makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat, pagkulog, habang Visayas at Mindanao naman ay makakaranas ng isolated rain showers or thunderstorms. At sa Metro Manila, kahit mataas ang sikat ng araw sa mga oras na ito, ay asahan pa rin ang pag-ulan mamayang hapon o gabi. Ayon nga kay Pag-asa weather forecaster Alstar Aurelio, sa ngayon ay merong high pressure area dito sa bandang Visayas, Mindanao, kaya hindi nakahatap ng Bagyong Igme ang ating habagat. Subalit, sa oras na makapasok ang Typhoon Bolaven sa ating PAR, ay asahan na mapag-iigting nito ang southwest monsoon na magdadala ng pag-ulan sa Luzon sa mga susunod na araw. At yan ang pinaka-latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio. Maraming salamat, April Enerio. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik ang PTV Newsbreak makalipas ang 1 oras. Ako po si Audrey Goriseta.